Mayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Sa akong giingon na kaganiha karon nato ang gisaulo ug gihandom ang pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa langit. Di ako'y nabasahan nga istorya mahitungod sa opera. Kinsa may hilig ninyo dinhi sa opera. Dili sa opera sa ospital, opera, no? Ako di kay kuswito ani, but I find the story interesting and moving. It is about Giacomo Puccini, an Italian great writer and a composer. Siya ang nag-compose sa opera entitled Madame Butterfly and La Boheme. I'm familiar with the first one, with the second one, I really do not know. But this famous writer and a composer, when he was fairly young, he got sick with cancer. And with that sickness, ang iyang mga higala, niingon niya nga, take it easy, hinahinay lang kay masakiton ka. Pero si Puccini, nitubag siya nga, hangtod sa katapusan niyang kusog, hangtod sa iyang katapusang gininhawa, iyang himuon ng iyahang greatest and final masterpiece. Mahuman man siya niyag sa di, basta ka iyahang sugdan ug iyang himuon. Ug niingon siya sa iyang mga higala, ni kamatay nako ug dili ni nako mahuman, depende na ninyo, tiwason ba ninyo? Tungod man mga igsuon, si Giacomo Puccini namatay nga wala gyud niya matiwas sa iyang final greatest masterpiece. Karon, ang iyang mga higala adunay desisyon nga pagabuhaton. Magpabilin ba silang magulanon sa kamatayon sa ilang higala ug wala ra sila'y buhaton, o kumplituho nila ang nasugdan sa ilahang amigo. Pagka 1926 dito sa famous opera house sa Milan, gi-stage ang komposisyon ni Giacomo Puccini. Unya ang conductor si Arturo, nalimot ko sa apelyido, Arturo ang first name. Ang title di ay sa gisuwat sa maong famous Italian writer nga namatay, Turandot. And in 1926, it was played in the famous opera house in Milan. Ang conductor si Arturo. While giplay ang maong opera mga igsuon, all of a sudden, ang conductor ni hunong o naay mga luha sa iyang mata. Ang conductor magtalikod man as audience, no, kay mag-ana man ang atos mga musicians. Sakalit lang ni undang ang tukar, and he faced the crowd and said, "This is where the master ends." Didto na human kutob ang komposisyon sa master. Ug nihilak siya og taman. After a few moments, nihangad siya og balik, and then he said, and there and here is where his friends begin. Nipadayon ang tukar ug nahuman ang opera. Mga igsuon, this Ascension Sunday, ang pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa langit, invites us into a beautiful mystery where Jesus goes back to His Father. Nawagtang siya, kay nibalik naman siya sa iyang amahan, but at the same time, He is not actually gone. Nibiya siya,
paradox. Nibiya siya apan naagihapon siya. And ascension feels like an end, especially for the apostles nga gibiyaan ni Jesus. It feels like an end, but actually, it is also a new beginning. It is both sadness and joy, longing and hope. And I am sure that the apostles felt that way. Sa diha nga nakakita sila nga nisaka ang Ginoo, sa diha nga wala na nila makita ang Ginoo kay natabunan nas mga panganod, sigurado ko nga nasakitan to sila. Bisan tuod naay nagduha-duha apan naay nalipay apan nasakitan pud to sila kay ang Ginoo si Jesucristo nga ilang gikuyog og dugay dili na sila kita. Dili na nila makuyog og kaon si Jesus, dili na sila makaistorya ni Jesus face to face, dili na sila kalakaw uban ni Jesus. Sa magkanang ato ang ginikanan or membro sa pamilya kanang nag-antos bitaw sa sakit, mainig kamatay, mag-mixed emotion ta, malipay ta kay nakapahuway na siya, apan mag-uol usab ta kay dili na ta kakita sa atong minahal sa kinabuhi, bisan pagkapoy usahay magbantay. Usab na ang gibati sa mga apostoles, mga igsuon, nagsagol ang ilahang kalipay o kaguol. O kita usab, nibati usab ta niini, nga sa atong kinabuhi, na mga panahon nga nanginahanglan tas Ginoo nga duol gid nato. Ganahan ta nga gakso ng Ginoo, duol nato. Apan dili man nato na mahimo kay ang Ginoo dibiya naman nato physically. Pero ang pagbiya sa Ginoo, mga igsuon, wala gyud nagkahulugan nga giabandon na ta niya. Ang ato ang Ginoong Jesucristo, mga igsuon, aduna nay lain nga paagi sa iyang pagtrabaho dinhi kanato. Kay ang iyang pagkayab sa langit, ang iyang pagbiya dinhi sa yuta, wala man nagsulti nga ang iyang nasugdan dinhi sa kalibutan, ang iyang tuyo ug tumong sa kalibutan, ang iyang gugma sa tao sa dinhi pa siya sa kalibutan natapos sa iyang pagsaka sa langit. Dili. Ang ascension, mga igsuon, is more about ang ato ang Ginoong Jesucristo misulod na sa iyahang full glory. That is why we sing, "Glory to God in the highest." Kay si Kristo, nibalik na siya o nisaw na siya sa glory. So gikan sa iyahang pagkatao, nisulod siya ngadto sa iyahang kahimayaan. Ug didto sa langit, nipadayon siya sa iyahang buhat nga iyang gisugdan dinhi sa yuta. Nausab si Kristo, apan ang iyahang buhat, ang iyang tumong-tumong, wala mausab. Gani mas nilabaw. Hunahunaan ninyo ang tao nga nisaksid na sa iyahang kinabuhi. Gikan sa estudyante, suroy-suroy, lag-laag, nakatrabaho na siya, mas dako na siya responsibilidad, no? Kay ang estudyante ug ang tao nga narabaho na, lahi naman na, no? Kunya nay amigo mo ingon nga nausab naman ka pre, di naman kay katigkuyog namo. Nausab siya, but he is still the same person nga nailhan sa barkada. It's just that responsibilities are greater now. Si Kristo, mga igsuon sa iyang pagbiya dinhi, pero nibalhin lang siya opisina ba, no? Apan the work still the same, na asya sa langit naghari. Mga igsuon,
Kini mausab ni ang atoang hinumduman karon sa atoang kinabuhi. Mao ni usa sa daghang mga mensahe sa pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo. Na usahay di ay sa atong kinabuhi na ay mga panahon nga feel nato katapusan naman ni gisirhan naman kog pultahan. Pero diha di ay sa Ginoo, what seems to be an end, with God, it is actually a new beginning. Ang pagbiya, ang ascension, mga igsoon, is not a story of the absence of our risen Lord in this world, but it is a story of trust that even though we cannot see Him, even though He is no longer visible, but He has never abandoned us. Ascension is also a reminder for our mission to continue the work of our Lord Jesus Christ sa dinhi pa siya sa kalibutan. Going back to the story, diin natapos ang maestro o gipadayon sa iyang mga higala. It is the same with our Lord Jesus Christ. Ang Ginoo, mga igsuon, natapos na siya sa iyang misyon dinhi sa yuta. Unya, kung amigo ta ni Kristo, now it is up to us. Are we gonna remain mourning and do nothing? Or we, as His friends, continue His work?